your contract signing and of course launching the collection of Vanilla. What's next for you? I mean, for the brand and Vanilla after this contract signing? Marami po kaming gagawin eh. Marami kami actually plan. Isa sa plan talaga namin is magla-live kami. Magla-live kami. But of course, yung meet and greet, yan po yung isa sa mga namin, meet and greet po sa mga fans. And of course, kapag may bago po kami mga collections, magkakaba po kami ng mga events para po mas paano yung kanyang collections. Yeah. And then yun po, every branches po namin ay open kasi po by next year, mag-open po kami ng mga more branches. And siya po talaga yung, sila ni Miss Hanya ang magiging ano talaga sa branch namin. Alright, thank you so much, Sir Nicky. Now let's move on to our friend from Starry PH, Justin Wantas. Hello, good morning. Question ko lang is, doon sa collection, ano yung pinaka-gusto mo at maiyaan mo sa mga fans? Sa lahat po ng collection, sa lahat ng pang pinagawa ko sa Amara Sheila, of course, ang recommend ko sa mga viewers or sa mga fans is my own collection. Kasi po, nung sinabi po ng Amara Sheila na pwede po akong gumawa ng sarili kong collection, ilang gabi din po talaga ako hindi nakatulog. Sabi ko, ano kayang design, ano kayang maganda. Ang dami ko pong pre-post, but then naisip ko kung ganito kabongga, parang konti lang na makaka-afford. Something like that. So I have to come up with something po na lahat po, yung pang-masa, when it comes to price, the design, syempre, gusto ko po na, ayun po, lahat po ay pwede makasuot nito. And yun ang isipan ko po talaga. Hanggang sa, habang nagda-design ako, nakita ko si Kevin, sabi ko, hindi ko kaya gawing inspiration yung dating necklace na binigay mo. Kasi, nung nag-umpisa pa lang po kami, masasabi kong wala talaga kami. Nung umpisa, lahat po, siguro paunti-unti. Yun po yung masasabi ko. And, yung sinisignify po nito, sobrang importante po sa akin. It's love, it's humility, it's hope. So therefore, anyone po na pipili po ng collection po, pwede nilang maikip or mabili sa sarili nila, and masasignify po yun as, let's say, personality po ng taong nagbibigay nila, something like that. Yun po. Okay. Alright, now before we continue on with the rest of your questions, may mga nagtatanong din, Janela, no? Paano ko ba nagsimula sa vlogging? So I've mentioned earlier, last year ka lang nag-start. And last year ka lang din nagpunta ng Japan. So how did, nasa plano ba talaga yung pag-vlog na yan? So how did it all start? Mag-start po ko sa paano po ako napunta sa Japan. I am a registered nurse here in the Philippines po. But then again, Japan po talaga is my dream country. Nauna po doon yung asawa ko. So, sumunod po ako sa kanya. Hindi ko po sinabi sa family ko na hindi po ako mag-work as a nurse sa Japan. So, yung worker po ako doon. Para hindi ko sila mag-worry sa akin. So, nagpunta po ako ng Japan para hindi na nila sabihin na mas malaking sweldo sa UK, sa US, ganun. Sinabi ko po, nurse po ako sa Japan. Tapos po nung nandun ako, syempre po, yung family ko, na-expect ko na yung mga needs nila, mag-provide po. To the point na, yun nga po isang lapad na lang natitira sa akin, equivalent doon sa less than 5,000 a month. Para lang po mabigay yung isang family ko. So, ayun po, nagpatuloy po ako doon from June hanggang December. Doon na po dumating sa akin yung blessing na since nga po dream country ko ang Japan, I make sure na every day off ko lumalabas po ako, nag-travel po ako kahit sa tabi-tabi lang. Kasi Japan is very aesthetic, sabi nga po nila. Kahit saan ka pumunta, maganda talaga. So, pinag-vlog ko po yun. Sa TikTok pa lang po ako nag-umpisa, walang masyadong nanonood. And then, sabi ko sa akin ng pinsan ko, bakit hindi ko ilipat sa Facebook? Sabi ko, hindi na, nakakahiya, ganyan. So, talagang pinipilit po nila ako. One time, naisip ko, sige nga, mag-upload po ako. Gabi po yun eh. Nag-upload po ako ng gabi, and then kinabukasan, nagulat na lang po ako na may million views po siya. Isang video lang po yun, ang dami ng followers. Sabi ko, saan nagagaling itong mga ito? And then po, tapos sinundan ko po siya ng kinabukasan. Hanggang sa tuloy-tuloy po talaga na nag-viral po yung mga videos ko. Nung sa
pagkabas ko po, lahat na ng mga Pinoy nakikilala na ako sa Japan. So, nagkaroon na po ako ng mga offers na kahit nasa Japan ako, yung mga nasa Pilipinas, nag-reach out po, na yung mga local brands. And ganun po. So, sobrang laking blessing po talaga na dumating po sa akin. To the point na, ayun nga, hindi ko na po kaya mag-work sa Japan kasi mas marami na pong dumadating sa akin. And kaya po napag-desisyon ko pa na mag-resign na rin po doon para mas marami po akong magkaroon ng opportunities para dito sa family ko na pwede ko po silang makasama while earning or while providing for them. Ayun po. Alright, so that's the whole history behind Janela in Japan. Naging handa ka ba sa biglang popularity? Actually, hindi po. Sabi ko nga po, sobrang tagal po ng decision namin na mag-resign ba ako kasi mga tao parang hindi ko nagustuhan nila yung Japan eh. So parang nilama po talaga sa amin kung uuwi ba ako or mag-resign po sa work ko. But then nung umuwi po ako, mas nag-boom pa yung mga videos ko pagka-uwi ko po. And nagulat po ako kasi akala ko hanggang Japan lang po yung mga sumusuporta sa akin, yung mga Pinoy ko na nandun. Pero kahit saan po ako mapunta dito, may nakakakilala. Sobrang nakaka-overwhelm po yun. Alright, so hindi na Japan, no? Kumanda ka na, Janela worldwide na yan. Alright, next we have our friend from Manila Bulletin, Miss Jessica. Hi, congratulations to Thank you so both much. of you. Answer yung kasi maliit. First is you talk about affordability. How much is the collection? Nasa worth 40 to 50,000 lahat yung buong collection. Can we talk more about the material? Is it 18 karat? Yeah. It's Hong Kong 18K. It's Hong Kong settings 18K, Japan gold. And it's made with natural diamond. And yeah, it's inano po talaga namin siya yun kasi yung naging ni General design niya para sa lahat. So, sabi namin sa kanya, anahan talaga namin siya ng diamond. Kasi, hindi na lang kasi iba na po kasi talaga ngayon yung naging market, not just the gold. Talaga nag-iinvest na din talaga ngayon ang mga tao sa diamond. When it comes kasi sa diamond, kapag sinabi pong diamond, sobrang mahal, hindi afford ng mga tao. Pero sa Amara po, ginawan po namin siya ng magkaka-diamond ka na hindi po ganun ka mabubroke yung savings mo. Yun po. Okay, speaking of diamond and investment piece, what can you say about the Filipinos? Sorry, I write for fashion and lifestyle. What can you say about with Filipinos na kasi the problem with diamond here in the Philippines as investment piece is may mga pawn shop na hindi pa nila kaya na kulhanan ng like price point din yung jewelry mo once na nagkagupitan sinangla. So some Filipinos don't even seem to get it as an investment piece unless talaga pure gold 24 karat siya. But yun na, pag mo sa pawn shop, walang value yung diamond yung general. Hindi na naman po nagkaka-value ang diamond po. Kasi po, tulad na po yung sinasabi ko, masyado po siyang mahal, mina-market ng iba. Pero sa amin po kasi, hindi siya ganun kamahal, yet ma-afford talaga siya ng tao. Kaya po, kapag pagdating po sa pawn shop, ang ginagawa po kasi namin sa Amara is hindi lang not just the diamond yung binayaran mo. Katulad nga po yung set niya, it's worth 40 to 50,000. Pero sa pawn shop po, ma-achieve pa din po yun. Not just, hindi po ganun kataas, pero unlike po sa mga ibang before po na diamond na binibenta is sobrang taas po talaga. Pero ngayon kasi po talaga, unti-unti na siyang tinatanggap ng mga tao. So possible po, yun po yung naging sa amin, possible po talaga yung mga pawn shops, they will accept na talaga the diamonds. Kasi po, naging ano na siya eh, naging ano na siya talaga ng mga Pinoy. Like, mga 3 po consecutive yung napuntahan namin this year ng Jewelry Fair. Nandun po yung plug natin sa mga fair na yon. Ibig sabihin, number 3 po tayo sa consumer, ang Pinoy po sa diamond. So, ibig sabihin po, gano'n na po kadami yung nag-a-accept ng diamond. So, possible po, that pawn shop, magiging ano na din talaga nila yung diamond. Kasi nandun na po yung Pinoy, eh. Hindi na lang po just the jewelry na yung mga 18K, 24K. Also, we talk about
this crafting, your own design, and then people can order it for you. Can you elaborate more on that? How about the copyright? For example, I want something like this from this jewelry. Do you also accept that kind? No. We don't, ano po talaga. Before siguro na hindi pa, to be honest, before po talaga, hindi kami nag-ano. Pero sa ngayon kasi na yung brand na talaga namin is sobrang well-known na po talaga. At po ano pero talagang kinikip po namin yung brand namin na hindi po siya makopyright or kahit ina-advise din po namin talaga yung mga client na yung design niyo po talaga is talagang dapat maging symbolize din sa inyo. So po yun po, hindi po kami talaga gumagawa ng mga design ng mga branded po, just to keep also our brand po also. Thank you, perfect. Next is about source. Can you talk more about are the materials ethically sources? Because I think the youth market also look for that. Sorry. Are the stones ethically sources? And sila yeah. Yung mga diamond po namin is sourced from Hong Kong po din. It's all natural diamond. Lahat po ng mga ano namin, ma'am, is all natural diamond. Hindi, kasi sobrang dami po kasi ngayon, lab, diamond, moissanite, pero doon po talaga kami sa natural diamond. Kasi po, iba din po talaga yung natural diamond. Yun po yung ano namin sa kanila. Kung mag-lab kayo or mag-moissanite kayo, doon po kayo sa natural diamond. Kasi ang natural diamond po is kahit ano dyan, hindi po yan mababasag. Yun po yung ano doon. Kahit anong-ano mo dyan, hindi yan siya mababasag. Unlike po sa mga sa mga moissanite or mga other diamonds na mga fake, yun po. Kung gusto niyo po talaga mag-invest, dun po tayo sa natural diamond. Last question for me, how about the crafters? Because custom design siya. Sino yung gumagawa? Are there Filipino crafters? Do you have partners here in the Philippines? Yeah, we have own production po sa Amara po. Since doon po kasi talaga kami, we started po talaga sa mga customized. Si Amara po talaga, yun po yung pinaka-ano niya before po kami nag-diamonds. So, puro ano po talaga kami customized. So, yes, they are all Filipinos and dito po sa Pilipinas yung lahat ng gawa namin. Ano po yun? It's purely handmade. Kaya po niya, it's purely handmade. Lahat po yung vlog niya, kung makikita niyo po sa Amara Shia, lahat po yun, purely handmade po talaga. Kaya nga po sinasabi niya, pure, with love po talaga yung paggawa. Kasi po, yes, hanggang madaling araw po gumagawa yung ating mga Filipinos workers dahil po sa mga customized na mga orders. Kaya ito po, this is ready-made po. This is machine-made talaga. Pero yung mga, ano po namin, customization, yung mga binablog niyo po before, that is purely handmade po. Okay, so sabi ko last, pero Janela, can you just invite your followers or everyone to support local crafters when it comes to jewelry? Yes, actually, isa po yan sa pinapromote ko. I would like to reiterate about this po na to support locally yung mga workers po natin or even products po natin. Like Amara Shia, local brand po siya ng Pilipinas. And so yun po, I would like to invite all of my supporters, yung mga nanonood po sa akin, to support the local brands, yung mga products po, even, lalo na po yung mga sumusuporta po sa mga Filipino workers. Thank you. Thank you so much, Ms. Jessica. Next up, we have our friend from Kapamilya Online World, Jeff Perdon. Hello, Ms. Jenny. For me, how would you describe the success of Amara Shia for now? Sa akin po, dinidescribe ko siya na nag-success po dahil po sa pagtitiwala ng mga tao. Hindi lang po kasi about sa pera ang success eh. It's all about happiness. Lahat ng staff, lahat po na nasa back office namin. And also yung happiness na kasama yung mga katrabaho mo, kasama yung mga, like sa kanila po, yung sa mga endorsement namin, like sa mga tao na kinukuha namin. Yun po yung success na meaning po sa akin. Na nabubuo po kami as a team sa Amara. Yun po yung pinakaano sa akin. Kasi ang pera kasi, darating lang yan eh. Pero yung relationship mo sa isa't isa, sa mga staff mo, sa family mo, yun po yung hindi po mababayaran. Dagdag lang po din sa isang tanong. When choosing a new ambassador po, ang face for your brand, bukod po sa market, ng influencer and celebrity and sa personality, ano pa po yung ibang criteria or factor na pinipili niyo?
Sa personality po talaga, katulad nga po ng sabi ko kanina, hindi po talaga kami kumukuha na, kasi sikat siya, gano'n yung ano. Inaano talaga namin kung, yung sa personality niya po talaga, kung madadala niya po na hindi nilalabas yung mga, hindi nilalabas yung mga, yung wholesome lang po. Yun po yung ano namin eh. Gusto kasi namin talaga mas maging elegant. Hindi ko yun po. Gusto ko po kasi talaga, yung Amara po kasi talaga is nabuo po siya kasi complete. So, ayaw mo po siyang maano na, meron pong mapunta sa amin na hindi ko makakabuti. Like, hindi naman sa super bad talaga, pero before po talaga kami kumukuha, sir, talagang chinecheck po talaga namin na kung tama po ba siya, magiging okay ba talaga siya for Amara, not just the followers, hindi po kami tumitingin doon. For Miss Janela po, as an influencer, what makes you loyal to a brand? What makes me loyal to a brand? As an influencer po, importante po sa akin ang integrity. So when I say yes po sa isang brand, even if walang contract, nag-stay po ako sa brand na yun. Kasi doon na po ako nakilala ng mga tao. Importante po sa akin yung integrity. For example po, nag-promote po ako ng certain brand. And then this brand, ino-offeran po ako ng times 2 or times 3 po ng compensation. I would say no po. Kasi katulad po na sinabi ko, integrity po ang number one sa akin. Nakilala po ako ng mga tao. Hindi ko po sinasabi na maganda ang personality ko, pero sila po mismo yung nakakakilala sa akin. And ayoko po na matarnish yun, kasi matagal ko pong inalagaan. Wala po nung nakilala ko, inalagaan ko po yung integrity ko. That's the reason po siguro, kaya din po silang Sheila, si Sir Ian po, ay yun po yung naging tingin sa akin. Kasi meron po akong parang paninindigan po. So, yun po. Thank you and congratulations. Thank you so much. In other words, Miss Sheila, classy. Yun, Yeah. classy lang talaga si Janela. Alright, next we have our friend from Business Mirror, Miss Dina Vasquez. Yun. Sa anak ko po. Sa anak ko po, minano kasi talaga, yung anak ko po kasi talaga is, nabuo po kasi siya after, ano kasi kami, struggle po kasi kami magka-baby noon. So, sabi ko, personal na tumasyon. So sabi ko kasi sa kanya, hindi pa kasi kami kasal noon. So sabi ko kasi sa kanya noon, dahil hindi talaga tayo magkaka-baby hanggat hindi tayo kakasal. So sabi niya, magpakasal na tayo sa West. Yun yung sabi niya. Eh, ambisyosa po tayo. Gusto po natin. Dream wedding, malaki, ganun po. So, sabi ko, ayoko, kasi kapag nagpakasal na po kami, I know talaga in my faith na magkakababy talaga kami. Yun po kasi talaga yung naging faith ko. So, sabi ko, ayoko magpakasal ng West. Kasi kapag nagpakasal tayo ng West, magkakababy na tayo, hindi ko na magagawa yung dream wedding ko. Yan po yung sinabi ko sa kanya. Which is magiging totoo talaga yun. Kasi syempre tatabakan na gano'n yung ano. So, hindi po talaga kami napakasal sa West. Talagang hinintay na po talaga ako. So, nung nagpakasal na po kami, after 1 month po, nabuntis po talaga ako. So, imagine po, after 7 years, almost 7 years po, yung faith na yun, na gano'n lang po, yun lang po yung pinanghawakan ko. So, Amara Shia po, kasi po, ang meaning po talaga ng Amara is faith po kay Lord. And then Shia po, kasi yung combination ng name namin ng asawa ko. Kaya po naging Amara Shia po yung pangalan niya. So, kaya po pinangalan namin siya sa jewelry namin. Actually po, I started po kasi ng jewelry year 2015. So, hindi ko naman din talaga in-expect na magkakaroon din ako ng brand ng Amara Shia, which is, inano ko siya sa pangalan ng anak ko kasi nga, yun po, parang naging sobrang precious po siya sa akin. So, from that name, from that business, from that baby, naging business po siya. From faith po kasi talaga nakuha si baby Amara Shia. So, parang from that baby talaga hanggang naging business niya, hanggang ngayon po, nandun po talaga. Kaya po namin, yun po, dun pa nag-start talaga si Amara Shia Jewelry. Yung Janela collection, is it sold as a whole or pwede mo
Is it sold as per piece po? Actually, pwede po siyang, binibigyan po kasi talaga namin ma'am ng options yung mga tao. Kasi may iba po kasi kagaya ko po, hindi po ako mahilig talaga sa earring. Meron din pong iba talaga na hindi masyadong nag-earring. So, meron din hang option po. Actually, this one po, yung necklace lang po, yan po yung magiging namin talaga. Kasi po, sobrang mura lang po na ito. This necklace is 50 to 60,000 pesos only. And that's diamond po, a natural diamond. So, doon pa lang po, pwede ka pong mag-start from that piece po. Juliana, ano yung dream jewel dito may paggawa? If may budget na, ano yung pinaka-dream? Kung may budget man po ako, I would say, usually I would say diamonds po. Pero since nga po yung pinagpupugutan ko po talaga is, nasimula po lahat sa gold. So kung meron man po kong dream jewelry, it's still gold. So siguro po dream design ko pa rin po. It's a necklace. Na-visualize ko po kasi siya. It's a necklace. And something na, since investment na, but hindi ko ang gold as an investment. Siguro po something na mag-grant ko talaga malaki. Bold statement po siya. Kasi nagsimula po ako sa simple pa ng mga designs. But then again, kapag ka-dream ko sinabing dream na, siguro po itototo ko na. Something like that. So, andun pa rin po yung pagiging classy, pagiging simple ng piece po na yun. Pero, mas more po. Kumbaga, more po siya sa mga nauna ko po na danasan. Thank you po. Thank you so much. Now we have our friend from Lionheart TV, Mr. Richard Pag-Itawa. Hello, good morning. Ito na lang, may question na lang ako sa inyo dalawa. Paano nagbago yung parang thinking nyo sa jewelry, like sa gold? Growing up ba,